Mismong si Attorney Harry Roque aminadong malabo ang pagbigyan ng International Criminal Court sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa The Hague, Netherlands, narito ang report ni News 5 correspondent Mon Gualvez. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa The Hague. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa The Hague. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help.